At eto na nga po mga kababayan, no? Panalo pa rin si Senator Alan mga kababayan. Naku po, Villanueva certified. Hudas na! Naku po, yan ang ating alamin ngayon. At eto na nga po mga kababayan, no? Tagumpay sila mga kababayan. Napalitan na nga nila si Senator Peter Cayetano mga kababayan. Diba? Eto. Nag-o-out na sila mga kababayan, no? Bilang formal na Okay. paglingkod ni Oath of office, Gatchalian. please repeat after me. I state your name, I, Vicente Soto III, having been elected Senate President pro tempore, having been elected the position of Senate President pro tempore, Tempore na mga kababayan si Soto. Naku po, yun, no? Pambihira talaga, no? Mga kababayan, tagumpay! Naku po kabayan, at syempre, nang dahil yan kay Villanueva mga kababayan. Di po ba? Tingnan natin si Villanueva dito mga kababayan. Halos humalik kay Senator Marcoleta. Tila ba'y humihingi ata to ng tawad mga kababayan, no? Naku po, eto. Panoorin natin kabayan. J.S.P. Ortega, Tingnan nyo kabayan. Vice Representative Jermaine Susiano. May panapik pa. Naku po mga kababayan. Sino bang nasisiyahan yan sa ginawa mo, Joel? Di ba mga kababayan? Pambihira, ginamit pa niya yung salita ng ating Panginoong Diyos, kabayan. Pambihira talaga. You know? Senator Joel, certified hudas na nga to mga kababayan, no? Gaya ni Cheese. Syempre mga kababayan, takot makulong di ba? Hindi gaya ni Jinggoy mga kababayan na nanindigan talaga, di ba? Pambihira. At eto na nga mga kababayan, SP Alan Cayetano mga kababayan, kahit napalitan na ay naku po, panalo pa rin. Eto, pakinggan natin. Nag-concede na nga itong si Senator Alan Peter Cayetano Yes po, sa Boss kanyang Joe. position na Senate President. Alam nyo, matatawag ko ito na best bright move dahil naisahan na naman ang Gatchalian Block at ng presidenteng adik na ito. Naku Bakit? po, bakit Boss Kasi Joe? originally, bago itong ginawa ni SP or ni APC, ang plano sana nila ay mag-change ng leadership. Pero idadaan nila kunwari sa kailangan nating magtrabaho, let's get back to work, kailangan nating magpasa ng batas. Pero dahil nag-concede na just now itong si APC, ay Peter Cayetano, wala na yung kanilang plano, masisira na naman ang kanilang plano. Kasi ngayon kailangan na nilang gawin yung mga batas na sinasabi nila. Wala na correct. yung wala na yung change ng leadership. Kasi ang gagawin sana nila, ang rarason nila ngayon, kailangan nating mag-change ng leadership. Dahil? At ito nga nire-recognize ko para magpasa tayo ng batas. Mm-hmm. Maalala ninyo nung June 4, nung biglang dumating si Chis Escudero. Yes Ang po. rason nila doon bago dumating si Chis Escudero ay kailangan na nating gawin itong mga legislative laws na ito. Kailangan natin itong mga CACA na to at mag-expire na ang kanilang citizenship, mga ganon. Di ba yan yung mga chuba-chucho nila mga kababayan? Rason noon, di ba? May tila ba'y palungkot-lungkot pa na mukha si Subiri mga kababayan? Dahil daw may mga, ano ba yun? Retired general ba yun kabayan? Or promotion? Di ba? Naguguluhan tayo doon. Di ba? Sa ilang drama noon mga kababayan. Ako po, eto na. Pero Kakalaman nung na. na-arouse nila at pinalitan ang Senate pro tempore at yung mga ibang committees, nag-adjourn sila, nagsinide sila, hindi nila ginawa yung sinasabi nilang trabaho. So ganun sana ang plano nila today. Nako. Pero biglang nag-concede si APC. So ang mangyayari niyan, kailangan na nilang ma-force na gawin yung trabaho na sinasabi nila. May ginawa So sa itong trabaho ginawa nila, ni mga- APC ay very brilliant move para itong gobyernong ito maipakita nila talaga kung totoo silang tao, kung Tama. totoo silang public servant, kung gagawin Tama. nila yung sinasabi nilang let's get back to work. Mm. Kasi wala na yung nag-concede na siya eh. So yung it's a matter of recognizing or it's the matter of the president recognizing na lang itong si Gatchalian as the new Senate President. And then tapos na. Tignan natin kung
mag-adjourn ba sila or gagawin talaga nila yung sinasabi nilang 21 bill, priority bills na sinasabi ni Marcos Jr. At mga kababayan, in fairness, may bill sila na naipasa ngayon. Panoorin natin mamaya yan mga kababayan kung anong bill. So, it's not a defeat for APC. Yes, panalo pa rin It's si actually a APC. victory for him Yun, and for us para makita natin kung talagang gagawin nila yung trabaho nila. Correct. But other than that, mananatili pa rin yung prinsipyo, yung mga sinakripisyo ni Jingo Estrada, Yun. ni Senator Senator Bato. Marcoleta, and the rest of the Yes, Marcoleta Bato. Cayetano Block. Yes, Excluding si Villanueva, kasi si Villanueva ay nawalan agad or natakot or nawalan ng Natakot. prinsipyo Correct. the last minute para sumali, para tuluyan na ngang mapalitan si APC. So anyway, tignan natin kung anong gagawin nila ngayon. Patunayan ninyo na sinasabi nyong balik trabaho or magtrabaho tayo. I still salute yung Cayetano Block, si Yes po. Alan Peter Cayetano, Marcoleta, and the rest na nanatili pa rin sa kanilang stand. Tama mga kababayan, di po ba? Saludo pa rin tayo mga kababayan syempre kay Alan Peter Cayetano dahil kahit saglit lang yung kanyang pamumuno mga kababayan ay naku po, tila may grabe yung impact na nagawa niya mga kababayan, no? Di ba? Doon natin nakikita kung gaano kagaling si Cayetano at kung gaano siya kinakakatakutan mga kababayan ng ating administrasyong bongbong ngayon. Di ba? Dahil wala bulgar lahat to mga kababayan walang nagko-control sa kanila, di ba? Ika nga ni Senator Cayetano, di ba mga kababayan? Hindi sila kontrolado ng Malacanang. Di ba? Eto mga kababayan, eto yung bill na naipasa nila ngayong araw. Pakinggan natin si Lods mga kababayan. Lods, pasok. Putragis kayong mga hayop kayo. Ito yung priority bill niyong hayop kayo. Bakit kayo nagpatawag ng special session para lang dito? Mga buisit kayo. Senate Oaks Bill declaring waling-waling as national orchid. Pamir. Oo, makatulong talaga yan sa mga Pilipinong mga hayop kayo. Opo. Pambira Buisit na talaga. to no? Sus Mariusip. Correct. Mga hayop kayo, di ba? Inalibay-alibay nyo lang talaga yung magsi-special session para sa mga Pilipino kasi may mga bill na kailangan ipasa. Mga hayop kayo. Tapos ito lang ang ipapasa nila. Waling-waling. Ha? Pambira. Di ba mga kababayan? Tas gamitin pa tayong mga Pilipino sa kanilang agenda para raw po sa sabay ng Pilipino yung kanilang ginagawa. Bihira kabayan. It's so sad for our country, no? Yung pagpapalit ng liderato sa Senate. Correct? Ginagamit pa nila ang taong bayan na Yeah. natutuwa ang taong bayan sa kanila. No. Di ba mga kababayan? Ginagamit talaga nila tayo, no? Di ba? Kung napanood nyo yung sinasabi na subiri noon mga kababayan, nila tulpo, di ba? Magtrabaho raw tayo para sa taong bayan. Pero nung sila yung nag-walk out mga kababayan, ano? Pambihira. Hindi kami natutuwa. Kung titingnan nyo, no, based sa nanonood, during Cayetano's time, sobrang daming support. Nandun yung taong bayan. Correct. Ngayon halos ayaw silang panoorin. Kita nyo naman mga kababayan, di ba? Yung live ngayon sa Senate. Ako po, ilang libo lang yung nanood mga kababayan. Tila ba hindi excited yung mga sabay ng Pilipino na manood or panoorin sila mga kababayan? Di ba? Diyan mo talaga makikita Yeah. Now, we don't want this kind of Senate na pinagtatakpan, pinipigilan Yun. ang paglahat ng katotohanan. Correct. And, biglang nawala yung threat sa Senado na magkakaroon na sila ng election for majority. So alam na natin kung sino yung threat. Alam na natin na ayaw nilang umalis sa kapangyarihan. Si Senate President Soto hindi umalis sa Senate President Office. Nung sila yung naging minority, nagkaroon ng barilan sa loob ng Senate. Nagkaroon ng walkout.
nagkaroon ng closure ng Senate. They really will not give up the power until they get it back. May threat pa daw mga kababayan. Tingnan nyo naman yung mga katramahan nilang ginagawa. Maliwanag na maliwanag yan. And sad thing para sa Pilipinas kasi wala naman tayong maaasahan na. Diba? Sa kanila na ang Senado, sa kanila na ang Congress, sa kanila na ang Executive, sa kanila na ang Ombudsman, sa kanila ang man in uniform. So, saan pa kakapit ang taong bayan? Wala na. So, alam nyo, we're very close to becoming a communist country. Tama, mga kababayan. You think na itong pagmamayagpag ni Marcos will never end? They are trying to do a no election. They are trying to change the constitution. Yan. But if they get rid of the Vice President Duterte, katapusan na ng Marcos. Because this is the closest that a communist are able to get into the Malacanang. Yung isang leftist na politician, she's already presenting herself to become president. And if that happens, they will push really, really hard para makuha nila ang palasyo. And then will become a communist party. Pag nawala si VP Sara, it will be a clash between the loyalists and the communists. Nako. So saan patutungo ang Pilipinas? Wala. We are in the middle of Game of Thrones. In between magnanakaw, in between terrorists, and the Dutertes. Now, alam nyo na kung saan tayo papanig. But sabi nga natin, we will not lose hope hanggat may hininga, lalaban tayo. Because if we lose hope, then what do we become as a country? Pilipino tayo. Hindi tayo basta-basta sumusuko. Maaaring sa kanila ngayon, pero hindi lahat ng bukas ay magiging kanila pa rin. Tama. We will fight for our country, we will fight for our future, and we will continue to voice out our sentiment to the government, especially now that nalahad ang ibang mga detalye ng pagnanakaw, especially now that a lot of people know kung gaano nila binaboy ang saligang batas, ang taong bayan, ang kaba ng bayan. Correct. Tamang-tama, Lodi, yung sinasabi mo dito. Di ba, mga kababayan? Nako, paano na lang kung magiging komunista na tayo, mga kababayan? Wala na. Tila ba'y kontrolado na lahat kung mangyayari yan, mga kababayan, 100%. Nako po, di na tayo makapag-vlog. Wala na. Wala na makapag-post ng ano-ano. Mga kababayan, wala. Baka yung Facebook, YouTube ay tanggalin na nila, mga kababayan. Dapat lang magre-rely tayo sa bayarang media na yan. Di ba? Ang bihira, mga kababayan. Kaya ito po, mga kababayan, pakinggan natin si Atty. Topacio. Nako po, tila ba'y sinuplak niya kaagad itong si Joel, mga kababayan, no? Nako. Eto, pakinggan natin, mga kababayan, Atty. Topacio. Pasok! Niyo po, baka akala nila ito ay tagumpay ng Senado o ng bloke ni Senator Sherwin Gatchalian. Nako po, hindi pa tapos, mga kababayan. Baka akala nila yan na nasa kanila na yung huling baraha. Hindi pa, mga kababayan. Ay ito po ay yung nangyayari rito ay isang madilim na araw para sa kasarinlan o independence ng ating Senado. Yan. Alright. Kasi, unang-una, bakit pinatawag tong special session na to? Huwag na tayong maglokohan pa rito, Mr. President. When I say Mr. President Marcos Jr. Yes, sir. Pinatawag nyo rito kasi gusto nyong kontrolin ang Senado. Pinatawag nyo to kasi para mawala yung gulos sapagkat na-pressure nyo na si Senator Joel Villanueva na lumipat sa bakod. Di ba, mga kababayan, sobrang obvious naman itong tila ba'y pa-special pa session ni Pangulong Bongbong. Di po ba, mga kababayan? Tapos, yung bill na inipasa ay ano yon, yung nako po, waling-waling, mga kababayan, ginawang ano? Grupo ni Gatchalian. At paano nyo na pressure sapagkat may mga kaso po na nakaamba laban
kay Joel Villanueva mula sa tuta ninyong ombudsman. Huwag na tayo maglokohan pa. Yan lang po yan eh. Ha? Huwag nyo nang insultuhin ang aming talino, ang talino ng mga Pilipino. Alam po namin kung ano pong nangyari dyan. Correct mga kababayan, no? Tapos gamitin pa tayo yung ginawa raw nila ay para sa taong bayan. Pambihira, para lang naman sa inyo yan mga kababayan, di ba? Para sa kanilang mismong pamumuliti ka, kabayan. At syempre, mapagtakpan yung pagtakpan mga kababayan. Pambihira. Sinampulan nyo si Jinggoy, nakulong, at sinabi nyo kay Joel Villanueva, pag hindi ka lumipat, pag nagmatigas ka dyan, ay Kulong ka. yan din ang sasapitin ninyo. Yes, sir. Ang kaso nyo, mas madaling takutin si Joel Villanueva, tumawid. Okay, that's number 1. Wasak na po ang kasarinlan ng Senado. Klarong-klaro po sa sinabi Yeah. ni Senator Gatchalian. Kaya sila mag-special session kasi gusto ng Malacanang, ha? Gusto ng Malacanang na maayos yung gulo. Gusto ng Malacanang. Kailan ba dapat sumunod ang Senado sa kagustuhan ng Malacanang? Hindi ba ang Senado ay bahagi ng lehislatura? Dalawang chambers ang legislature, the upper house or the chamber of the Senate and the House of Representatives o lower house. Lower house, yes. Oo. Although ayaw nilang sabihin lower house kasi para daw sila ay parang inferior, di ba? Parang mas mahina daw sila sa mga senador. So, House of Representatives, okay, sige. May mga mas magagaling din naman na mga tao sa House na mas magagaling sa ilang senador, patas lang naman sila. Pero, attorney, ngunit, pagka sinabi mong gagawin natin to kasi gusto ng Pangulo na maayos na yung gulo dyan, sumusunod na kayo sa Pangulo. Sira na po yung independence ng ating Senado. Pinakikita nyo na kayo ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng Malacanang. Okay, number 3 puntos. Bakit kailangang tumawag ng special session at kumuha ng isa, Eto, mam-pressure maganda to, ng isang senador para kayo maging 13. That is an explicit admission na yung 12 ay hindi sapat para gawin yung ginawa ninyo. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi quorum. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi majority. Hindi po majority ng 24 ang 12, ang majority ng 24 ay 13. Yan ay pag-amin na malabo. Senator Gatchalian, ang iyong pagdepende o pag-rely sa Avellino versus Cuenco. At bakit po hindi talagang matibay? Sapagkat alam nyo, hindi nyo lang sasabihin. Yan ang fault minsan. Hindi ko naman sinasabing ninoloko tayo ni Win Gatchalian. Let's give him the benefit of the doubt. Alam nyo, may history kami niyang si Win. Kaibigan ko po yan. 2 beses lumaban yan. Talagang kinampanya ko yan sapagkat kaibigan ko ang tatay niyan. Pero wala akong hininging kapalit, kahit pera, kahit pabor, ni isang beses. Alam niyo yan. Senator Gatchalian, never akong lumapit sa inyo na humingi ng pabor sa inyo. But lately, Senator Gatchalian has been receiving bomb advice from his legal advisors. Ewan ko kung ang legal advisor niya, yung dating dean ng law school ng One Ball University. Kasi nung nasa Senado po ako at nire-represent ko si Cassandra Leong, alam nyo, sabi ni Senator Gatchalian nung pinayuhan ko ang aking kliyente na to invoke the right to remain silent and the right against self-incrimination. Alam niyo, sabi ba naman ni Win, I think your lawyer is giving you bad advice. Paano naging bad advice yung rights ng Constitution? So ako, sumama ang loob ko kasi alam kong kaibigan ko siya, ayoko namang mang-away doon at nakakahiya naman, senador siya. I wrote him a 5-page letter. Sabi ko, Win, alam mo, mahal kita, kaibigan kita, pero huwag kang makikinig kung kani-kanino. Eto, pinakita ko sa kanya lahat ng batas, lahat ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing the right against self-incrimination and the right to remain silent is available sa lahat ng proceedings, maging kriminal,
maging civil, maging administrative, at pati na sa Senado. Ayun. Nakalagay po roon sa klarong-klaro. Kaya tumawag sa akin yung kanyang staff, sabi ni staff niya, Ano sabi? si Ana yung pangalan. Sabi ni Senator, sorry daw. Sabi ko, pambihira naman siya eh. Ako, kailangan mo ba naman sabihin in Sorry public? ka Pero na that, naman. that being as it is, etong advice na ito ay mali na naman para sa akin. Yung reliance sa Avellino versus Cuenco. Yan ang sinasabi ko nga na ang batas, hindi ko po sinasabing kapag ikaw ay hindi abogado ay hindi mo alam ang batas. Meron ngang mga abogado hindi alam ang batas eh. Katulad ni Representative Luis Tro. Di ba? Grabe na yan. Di ba? Kasi napakapangit nga. Nung mga sinasabi niya tungkol sa batas. Akala ko madilim yung bata. At kaya po ko nga, si Representative Sendanya, tabingi ang pangangatuwiran. Ala. Oo. Oo. po. Kasi nga, ang batas po, pinag-aaralan po talaga yan. Mahirap. Yun. Hindi ko nilalait yung mga hindi abogado. Kasi, we have to admit, parang ako, pagka sinabi, ako nakapag-aral tayo, di ba? Graduate tayo ng law. Pero pag sinabi mo sa akin, pare, drawing ka nga ng plano ng bahay. Malabo. Ba, hindi pwede. Paguguho yung bahay na yun. Parang flood control project yun, no? Di ba? Oo naman. Kasi, hindi ko kaya. Bagamat nakapag-aral tayo, medyo metalino naman tayo ng konti, hindi natin kaya, hindi natin linya yon. Yung batas, mahirap po Correct. yan. Yung Avellino versus Cuenco, very tricky yan. Kasi unang-una, that was decided under the 1935 Constitution na iba yung wordings kung ano yung majority. Number Yun, 2, kabayan. sinabi na mismo ng Korte Suprema doon sa Avellino versus Cuenco na etong kasong to is dependent on the peculiar circumstances of the Senate at the time. Ano yung peculiar circumstances? Yung isa ay nasa abroad. Therefore, beyond the reach of the compulsory processes of the Senate. Number 2, yun pong Avellino versus Cuenco, nag-umpisa po yun ay may quorum. And then later on, nawalan ng quorum. Yun. Okay. Ito po, nag-umpisa, wala ng quorum yung ginawa ni Gatchalian. Okay. Tumpak. Okay, number 3, doon po sa Avellino, tinry muna nilang makakuha ng quorum. How? By trying to arrest yung mga absent members. Kasi may kapangyarihan po ang Senate President na gawin yun. Dito, wala silang ginawang ganon. Marami pong pagkakaiba noon. Eto, walang nasa abroad, walang quorum at the start, hindi katulad ng Avellino, at hindi po tinry na gamitin yung compulsory process para magkaroon ng quorum. Ibang-iba po yung Avellino. Kaya yan po ang dapat pinag-aaralan. Kaya nga po, yung sinasabi nila, eto, nagsampa na ng reklamo or petisyon sa ating Korte Suprema ang grupo ni Alan Peter Cayetano. At Yan. ang Totoo yan, akin kabayan. pong opinion dyan ay bilang isang payak na abogado na small time lang naman ay dapat po desisyonan ng Supreme Court yan. Notwithstanding na maaring maging moot and academic ang issue kasi kung makaka-30 na po sila ngayon Ayun. at 30 na sila ngayon. Bakit? Sapagkat napakahalaga po na i-determine kung yung ginawa nung una, Correct. nung Gatchalian Black, na bigla silang nag-sesyon na 12 lamang sila, bigla nilang dineclare na may quorum at sila ay dineclare nilang vacant ang lahat ng posisyon. Pwera lang daw ang Senate President. Magulo nga po ang kanilang stand eh. Hindi dineclare nilang vacant lahat ng posisyon ng Senado, ano? Pero hindi nila sabi nila hindi namin kayang mag-elect ng SP kasi 13 kailangan sa SP. Ayon Yun daw sa lang, konstitusyon. kabayan. Nakalimutan nila na sa sarili nilang rules yung Section 2, Rule 2 Section 1 o Section 2 yata, ay nakalagay doon na sinunod nila yung rule sa konstitusyon sa lahat ng officer. Sinabi nila, not only the Senate President
But all the officers of the Senate, dapat majority of all the Lahat, members kabayan. of the Senate. Okay? O Nako. kaya yung pagiging acting president ay questionable yun. Bakit? Okay, sabihin mo ng valid. Assuming without conceding na valid. Nako. Yung sinasabi na vacant ang lahat, ang Senate President ay hindi makadischarge ng kanyang function kasi wala siya ron. Di ba? Anong rule sa Senate? Yung rules nila, yung sarili nilang rules na sila nilang gumawa. Yung President pro tempore ang ilalagay. Sinong President pro tempore na elected by 13 members, not 12? Si Loren Legarda. Naku po mga kababayan, yun pala yung nararapat sana, no? Pambihira. Kasi naman, Attorney Topacio, di ba? Andyan si Vendalo. Sa panig nila, kaya, naku po mga kababayan, hawa-hawa na yan. Di ba? Hawa-hawa na yung ganyang, mga kababayan, naku po, pambihira talaga. At sana na may, maglabas na ng, yung Korte Suprema sa isinampa ni SP Alan, mga kababayan, no? Di ba? At sana, naku po, kung pwede lang, naku po, tanggalin yung mga yan. Yung grupo ni Tulpo, Gatchalian. Di ba? Dahil nilabag nila yung batas natin, mga kababayan. Di ba? Okay. Kung Ngayon, pwede lang. sinasabi nila noon, ito natatawa ako Sabi nila, hindi, kinilala na kami ng Pangulo, yung mga dean ng mga law student, at ng law schools, kinilala kami, yung IBP, kinilala kami, etc. etc. Baliwala po yan. At hindi dahil nagiging ulalo na ang IBP, kundi hindi kahit buong mundo kilalanin ka kung yan ay labag sa konstitusyon ng Pilipinas. Yes. Baliwala yan. Sapagkat ang konstitusyon po ang pinakamataas na batas. Hindi po pwedeng ibahin ang sinasabi sa konstitusyon kahit tayo ay mag-survey o kilalanin ka ng kahit sino dyan, yun pa rin ang nakalagay sa konstitusyon dahil yan ay konstitusyon. Hindi pwedeng baguhin. Pwede ba naman baguhin ng IBP ang konstitusyon? Pwede ba naman baguhin ng mga law deans ang konstitusyon? Hindi po. Kung anong nakalagay dyan ay nariyan na. Ayun. Kaya nararapat lamang po na dalhin na yan sa Korte Suprema upang malaban kung ano po ang talagang kailangan para sa quorum. Yan ba ay 12 o 13? Yan ba ay base sa 24? Lagi o iba? Yun. Importante po kahit maging moot and academic. Bakit? Sapagkat meron pong doktrina sa ating batas, sa ating mga desisyon ng Korte Suprema. Merong mga question na bagamat moot and academic, ibig sabihin, baliwala na kung mag-decide ka kung sinong legal kasi 30 na sila ngayon, di ba? Oh, yes. Kung anong gawin nila, syempre, may quorum na yan. Tapos na yung usapan. Kasi, meron tinatawag na bagay na capable of repetition but evading review. Ano yung capable of repetition but evading review? Pwedeng maulit. Pwedeng maulit. Tama Yan. ka. Yan kabayan, sa posibleng future pa ng mga senador natin. Diba? Tapos, naku po, susundan ito yung ginawa nila na pwede pala yung 12 na mag-quorum, mga kababayan. Pambihira. At kailangang magdesisyon ang Korte Tama. Suprema upang hindi na maulit. Maulit. Para Yun. hindi na makakanta Klaro, yung black klaro. ni Gatchalian na sana'y maulit Ulit muli. Di ba mga kababayan? Pambira talaga. Mabuhay Kami ng po, Pangulo. Mabuhay po, Attorney Topacio, mga kababayan. Talagang legit, Legit na abogado to, mga kababayan. Di ba? Maliit na tao lang to. Pero, naku po, yung talino nito, lampas tao, mga kababayan. Di ba? At syempre, mga kababayan, SP Alan, syempre, tatawagin pa rin natin yung SP kasi, di ba? Kahit sa kunting sandali, mga kababayan, or, di ba, in a month lang ata yung panililbihan niya bilang Senate leader. Ay, naku po. Grabe, tila ba'y halos ilang taon na, mga kababayan. Grabe yung nawindang, mga kababayan. Di ba?
Grabe yung natatakot sa kanya. Kaya ngayon mga kababayan, di na nakapagtataka na lahat gagawin nila, di ba? At syempre si Villanueva, naku po. Naalala nyo pa yung sinabi ng Camille Villar na mas masahol pa kay Judas yung ano raw? Kung mabilang bakod. Naku po, eto na yun. Dalawa na mga kababayan. Si Chis at si Villanueva. At samantala, naku po mga kababayan, yung mismong nagsabi ng ganyan, yung mga Villar, naku po. Agam-agam ngayon na naku po, babaliktad na rin daw para mga kababayan yung boto nila kay BP Sara aabot ng 16. Naku po, pero kulang pa din ng isa yan mga kababayan, no? Kahit na bumaliktad yung dalawang Villar, 13 plus 2, di ba? 15. So, need sila ng 16 mga kababayan para tuluyang ma-impeach si BP Sara eh. So, sino kaya yung isa na gugulatin na naman nila mga kababayan, no? Diba? Sino na naman kaya yan? Nako. Mga kababayan, abangan natin yan. At syempre, nako po, ipagdasal talaga natin kabayan, no? Nanaway, patnubayan nang may kapal talaga itong si BP Inday na hindi ma-impeach mga kababayan. Diba? Kahit alam natin na gagawin nila lahat para ma-impeach, pero sa kapangyarihan nating Panginoon mga kababayan, walang imposible, lahat posible. Kaya ipagdasal natin si Pipinday Sara Duterte mga kababayan para wala nang makahihinto pa sa paglilingkod niya bilang Pangulo ng Pilipinas ngayong 2028. Mabuhay po ang sabay ng Pilipinas mga kababayan. God bless you po.